sentro. Pero pagdating sa bubuhan ng tao, ang pinupoto, makakapitalista. Doon sa isang survey, yung survey ngayon, walang manggagawa. Walang makamanggagawa. Eh yung bakit kaya? Totoo kaya yun? Meron pong disconnect, meron? Sa tingin ko, itong tingin ko ay may propose ko na sagot dyan. Kasi itong isang survey na tungkol sa kay Bongbong number 1 at kay Pacquiao, ito ay survey pag tinanong sila puputuin mo, ito ay marami ng mga influensya. Yun kasi yung pagtanong, kapag tinanong ka, anong issue ang importante sa'yo, at kung yung issue na yun ay pinipipit ng kandidato, yun yung tunay mong sentimento na walang influensya. Pero pagdating na sa particular na kandidato, maraming nakaka-influensya kasi. Di ba? Ano yun? Ano yun? Halimbawa, kung sinasabi mo, mind conditioning. Doon na yung papasok eh. May mga troll farms, tapos sila yung napapalabas sa TV marami. So, meron ng faktor ng mind conditioning. Sila na may pera, sila may makinarya. Ano ba? Yung mga dinastiya, sila yung naglilista ng 10 balot eh. Tama ba yun? Na-experience ba yun? Na mga 10 balot, talagang pinapamintod na. Tapos pag hindi ka bumoto, doon sa kagustuhan ng dinastiya, wala kang ayuda. Tama ba yan? Gusto ko kasi nalaman eh. Wala kang tupad, wala kang akap, wala kang AIDS. Di ba? Tapos kapag kontra ka sa kagustuhan ng mga dinastiya, mahirap ka rin bigyan ng gamot pag nagkasakit ka sa public hospital. Tama ba? O kasi sinisurvey ko eh. Kasi pagka kontras partidos ka, at alam nila na kontras partidos ka, kasi marami lang nagtitik-tik hanggang sa linkita ng baryo at sityo. Ibig sabihin, hindi, tama ba yun? Na doon sa mga purok, sa mga sityo, meron lang mga nangihitik kung sinong kontras partidos? Kasi napansin ko, Tama ba yun? kung sino yung papulis sa kanila, yun ang binibigyan nila ng Correct. example ko rin, upad, kagaya ng AIDS. akad. Pero yung, basta nila napansin kung sino yung kaligid nila, yun lang ang binibigyan nila. Which is yung mga akap, AIDS, taxis ng mga tao. So, dapat sa mga hindi na tao, yung mga kailangan yung bibigyan. Kasi para naman siya. Correct. Ngayon, paano nila nalalaman na ikaw ay kumukontra sa kanila? Paano nila natutukoy? Kasi bawat senator, meron silang control, meron silang nalistahan kung sino yung nabulante doon. So doon sa presinto, malalaman nila kung ilan yung para sa kanila, ilan yung ano, so malalaman nila. Paano nila malalaman ang partikular na tao na ayaw sa kanila? Kasi may watcher sila. May mga espiya sila, ibig sabihin. Meron silang nabigyan ng report na ito rin sa mga Okay. Tama ba yun? Ang mga dynasty may mga espiya na? Posible. Nalalaman nila kung kumukontra ka sa kanila, tama ba? Posible. Tama? Tama. So, ibig sabihin, maraming mga faktor, maraming mga nakaka-influensya. Yung mga may conditioning. Ang nangyayari, ang Pilipino, lalo naghihirap, ang mayaman yung nasa pwesto. Correct. Oh. Ibig sabihin, yung talagang choices ng mga butante, meron lang ibang influensya. Ang problema ng Diba? butante kasi, gusto nila, panandalian, meron sila, hindi nila inisip. Pag matagalan. Correct. 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 So, yun yung nakikita ko. Pag sinabi na sinong bubutoy mong senador sa survey, lalabas na yung desisyon na influensyado na hindi talaga desisyon ng masang Pilipino. Tama ba hindi? Kundi desisyon ng mismo mga
dinastia. Dito ba nagkaroon na ng practicing sa mga bayan? Nagkaroon na ba dito? Dito sa Pilipinas, makikita natin na maraming Pilipino na nanghihirap, which is walang mga bahay, lupahan lang. Correct, ate. Pero dito ba, ang tanong ko, dito ba nagkaroon na ng practicing dito? Meron na? May mga balota na, tapos pinapractice na sino exchange. Pero sa kanila, meron na sila na witness eh. Oh, meron. So, meron na kompleto ng listahan sino senador ibuboto. At ang mga nagpapakalat, ang nagpapapracticing niya, may mga politiko rin, mga dynastia rin. O di therefore, pagka may practicing, may influence lang. Kasi, masisave mo na doon sino senador mo. Pagdating kayo ng survey firm ng SWS, tatanungin ka sino ang iboboto mo. Ang iboboto mo yung sinave mo doon sa practice saving. So, sa madaling salita, yung mga lumalabas na survey as to the top 12, influensyado ng mga political dynasty. Ang totoo talaga, kung palayain mo lang ang mga botante sa totoo nilang nararamdaman, ang totoo nilang nararamdaman, gusto nilang botohin ang kandidato na tumitingin sa karapatan ng magnagawa. Di ba? Kung yun talaga walang influensya yun. Walang influensya ng practicing, good buying, control funds, wala. Yun yung malaya ng choice. Ang problema natin ngayon, si Sean, hindi napapalabas yung malayang kagustuhan ng mga botante dahil sa kontrol ng mga political dynasty. Di ba? Dahil sa kontrol nila. Kasi kung totoo lang malaya ang mga botante, ang mananalo ito kami. Kasi kami tumitindig para sa pagkagawa eh. Kami ang mananalo. Example niyan, ang mga estudyante sa mga universidad at colleges, dahil malaya sila sa ganun. Kasi estudyante sila eh. Malaya sila sa mga pananakot ng mga political dynasty, malaya sila sa mga tupal-akap na yan. Pag pinaboto mo ang mga estudyante sa mga eskwelahan, nakita niyo na ba yung resulta ng mga mak-eleksyon sa eskwelahan? Ang top 1, top 2 doon si Bam at si Tito. Ang top 3, 4, kaming dalawa ni Heidi. 5, si Canyo Dini Guzman. 6, 7, 8, mga makabayan. Tapos, 9, 10, lahat ng independent candidate. Ibig sabihin kung malaya lang ang botante ha, walang influensya ng political dynasty, walang practice saving, walang tupad-akap, walang pananakot, walang paninindig. Kung malaya lang ang botante na tulad ng kasinlayan ng estudyante, lalabas ang totoo nilang sentimiento at bumoto sila sa mga kandidato na mayroong tinitindigan na prinsipyo. May tinitindigan na mga advokasya tulad ng karapatan ng manggagawa. Tama hindi? Tama. So, madaling salita, kung gusto natin ng pagbabago sa ating bansa, kailangan natin palayain ang ating sarili. Kasi kung hindi natin palayain ang ating sarili sa kontrol ng mga dinastiya, sila pa rin ang magdidikta kung sino ang bubutuhin natin. Papayagan natin silang influensyahan tayo sa bubutuhin natin. Parehas lang na kandidato ang lalabas, mananalo, na hindi sila magtataguyod ng interes ng manggagawa. At hindi lang manggagawa, hindi nila tinataguyod ng interes ng mga maralita. Hindi nila tinataguyod ng interes ng mga magsasaka. Hindi nila tinataguyod ng interes natin. Kaya dapat dito sa eleksyon na ito, sa 2025, kailangan natin palayain ang sarili natin. Kasi hindi natin alam saan sisimulan eh. Yung makawala tayo sa apihan, pwedeng simulan natin. Pwedeng simulan natin sa pagkakaroon ng batas sa dayday na sino. Pwedeng simulan natin sa pamagitan ng pagpapanalo ng mga kandidato na talagang nagtataguyod ng interest natin. Pwede. Maraming ways para simulan na basagin ang kontrol ng dinastiya.
At pwede na magsimula ang pagbasag natin ng kontrol ng dinastiya, pwede magsimula sa pamamagitan ng kayo na hindi nyo natatanggapin ang kanilang kontrol. Maaari ba yun? Yes. Pwede ba yun? Yes. Okay, maraming salamat. Hindi na ako makampanya kung anong number ko. Ha? Kayo na lang ang mag-maalaman ng next kung ano. Okay? Hindi naman ako magsasabing vote for me. Ang akin talagang mga talumpati, puro paliwanag, pero understood ba yun? Ha? Pwede ba understood ba yun? Yeah. Okay,